Ang topic na ito ay tungkol po sa karumaldumal na mga hayop sa Leviticus. Marami ang nagsasabi na ito'y nilinis na ng Panginoon kaya pwede nang kainin. Basahin muna natin ang buong story para malaman natin kung ito'y nilinis na ng Panginoon at pwede nang kainin. Basahin muna natin dito sa Acts 10 verse 1. At may isang lalaki nga sa Cesarea na nagngangalang Cornelio, senturyon ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano. Verse 2, isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos. Masipag sa kabanalan, ibig sabihin na gumagawa talaga siya ng mga banal na mga bagay, mga kabutihan. Kung sangbayanan at naglimos ng marami sa mga tao at laging nanalangin sa Diyos. Verse 3, nakita niyang maliwanag sa isang pangitain na sa kanyang panaginip nang may oras na ikasyam ng araw na pumasok na patungo sa kanya ang isang anghel ng Diyos at nagsasabi sa kanya, Cornelio. Verse 4, at siya sa pagtitig niya sa kanya at sa pagkatakot niya ay nagsabi, ano ito Panginoon? Tinanong niya yung anghel, ano ito Panginoon? At sinabi niya sa kanya, ang mga panalangin mo at ang iyong paglilimos ay nangapailang lang na isang alaala sa harapan ng Diyos. Sinabihan siya ng anghel na ang iyong mga panalangin sa Diyos at saka ang iyong paglilimos ay naalala sa harapan ng Diyos. At ngayon magsugo ka ng mga tao sa Jope at ipagsama mo yaong Simon na may pamagat na Pedro. Sinabihan siya ng anghel na magpadala ka ng mga tao sa Jope at ipagsamo mo, ipasundo mo si Simon na may pamagat na Pedro. Ang pangalan niya ay Pedro. Na sunduin mo ng iyong mga tao si Simon na may pamagat na Pedro. Verse 6, siya ay nanuluyan sa isa sa si Simong mangluluto ng balat na doon daw siya nanuluyan ngayon sa pangalang Simon na mangluluto ng balat na ang kanyang bahay ay nasa tabi ng dagat. Verse 7, at nang umalis ang anghel na sa kanya nagsalita ay tumawag siya ng dalawa sa kanyang mga alila at ng isang kawal na masipag sa kabanalan sa nagsisipag lingkod sa kanyang parati, na tumawag siya ng kanyang kawal na masipag din sa kabanalan. Verse 8, at nang may saysay na sa kanila ang lahat ng mga bagay, sila'y sinugo niya sa Jope. Nang kinabukasan nga, samantalang sila'y patuloy sa kanilang paglalakad at nang malapit na sa bayan, si Pedro ay umakyat sa ibabaw ng bahay upang manalangin. Nang may oras na ika-6, si Pedro daw ay umakyat sa ibabaw ng bahay para manalangin. Si Pedro itong susunduin nila. Verse 10, at siya'y nagutom at nagnais kumain. Datapwat samantalang nangagahanda sila ay nawalan siya ng diwa. Verse 11, at nakita niyang bukas ang langit at may isang sisidlang bumaba gaya ng isang malapad na kumot na nakabitin sa 4 na panulok na bumaba sa lupa. Samantalang nawalan siya ng diwa, ibig sabihin na nakatulog siya, at samantalang nakatulog siya ay nagbukas daw ang langit at may isang sisidlang bumaba gaya ng isang malapad na kumot na nakabitin sa 4 na panulok na tinali sa 4 daw na dulo ng yung kumot na yun.
na bumaba sa lupa. Verse 12, na doon naroon ang lahat ng uri ng mga hayop. Nang doon daw sa loob ng kumot, sa ibabaw ng kumot, ang lahat ng uri ng mga hayop na may apat na paa at ang mga nagsisigapang sa lupa at ang mga ibon sa langit, na pati mga hayop at mga ibon nang doon na sa loob ng kumot, sa ibabaw ng kumot nakapatong. Verse 13, at dumating sa kanya ang isang tinig, magtindig ka Pedro, magpatay ka at kumain. Verse 14, datapot sinabi ni Pedro, hindi maari Panginoon, sapagkat kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumaldumal. Na nakita ni Pedro doon sa ibabaw ng kumot ang mga hayop na mga karumaldumal. Kaya si Pedro kasi alam niya ang mga hayop na pwedeng kainin at hindi pwedeng kainin. Kaya ang sabi niya, hindi ako kailanman hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at maldumal. At muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawa, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Ang nilinis daw ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Ang sagot niyan makikita natin dyan sa baba sa verse 20. Ituloy lang muna natin para malinaw ang buong story. Sa verse 16, at ito'y nangyari ng may katlo. At inulit pa talaga sa may katlo na, Pedro, magpatay ka, kumain ka. Ito'y nangyari sa may katlo. Katlong beses na sinabihan si Pedro, pero si Pedro ayaw pa rin kumain ha. At pagdakay, binatak sa langit ang sisidlan. Hanggang paikatlo lang ngayon, binatak na sa langit uli yung kumot. 17, samantalang natalihing totoo si Pedro sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan ng pangitaing kanyang nakita. Si Pedro pala, si Pedro ay nantilihing totoo, yung ibig sabihin nag-iisip kung ano kayang kahulugan ng pangitain na yun na nakita ko. Ito ay isang pangitain lang, hindi ito literal na sinasabi. Isang panaginip lang. At tingnan mo nga si Pedro, ang sabi niya kung ano ang kahulugan ng pangitaing kanyang nakita. Tuloy natin, ang mga taong sinugo ni Cornelio nang maipagtanong ang bahay ni Simon ay sitayo sa harapan ng pintuan. Nung nag-iisip si Pedro kung ano ang kahulugan, nakita niya ang mga taong sinugo ni Cornelio. Tuloy natin. At nagsitawag at nangagtanong kung si Simon na pinamagatang Pedro ay nanuluyan doon. Isisingit ko lang itong tungkol dito sa panaginip ni Pedro. Binatak na yung kumot sa langit, pero doon sa panaginip niya walang nangyayari na kumain si Pedro, at saka panaginip lang yun, hindi yung totoo na literal na kinausap siya ng anghel ng personal, kundi panaginip lang. Tuloy natin sa verse 19, at samantalang iniisip ni Pedro ang tungkol sa pangitain ito, na nag-iisip pa rin si Pedro, ay sinabi sa kanya ng Espiritu, narito hinahanap ka ng tatlong tao. Kinausap na siya ng banal na Espiritu na hinahanap ka ng tatlong tao. Sino ba yun? Yung sinugo ni Cornelio. Ngayon, tuloy natin sa 20. Datapwat, magtindig ka at manaog ka, sabi ng banal Espiritu, at sumama ka sa kanila na huwag kang mag-alinlangan ng anuman, sapagkat sila'y aking sinugo. Tuloy natin. Pinanaog ni Pedro ang mga tao at sinabi, narito ako ang hinahanap ninyo. Ano baga ang dahil ng inyong ipinarito? Sa 22, at sinabi nila, ang sinturyong si Cornelio na taong matuwid at matakutin sa Diyos at may mabuting patutuo ng buong bansa ng mga Hudyo
ay pinagpaunawaan ng Diyos sa pamamagitan ng isang banal na anghel na ikaw ay paruroonin na sa kanyang bahay at upang makarinig sa iyo ng mga salita. 23, kaya't sila'y pinapasok at pinatuloy sila at nang kinabukas ay nagbangon siya at umalis na kasama nila at siya'y sinamahan ng ilang kapatid na mula sa Jope. At nang kinabukasan magsipasok sila sa Cesarea at sila'y hinihintay ni Cornelio na tinipon nito ang kanyang kamag-anakan at ang kanyang mga kaibigang minamahal. Tinipon ni Cornelio ang lahat ng kanyang mga tauhan. 25, at nangyari na pagpasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. 26, datapot itindig siya ni Pedro na binuhat siya nung habang nakapatira pa siya na sinasabi, magtindig ka, ako man ay tao rin. Sabi niya, ay huwag mong gawin yan na magyukod sa akin dahil ako ay tao rin, parehas lang tayo. Sa 27, at sa pakikipagsalitaan niya sa kanya ay pumasok siya at kanyang naratnan ang maraming nangagkakatipon doon sa bahay ni Cornelio. 28, at sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na makisama lumapit sa isang taga-ibang bansa. Ang sabi ni Cornelio, alam ninyo na kami mga Hudyo ay hindi matuwid na isang Hudyo na makisama sa ibang bansa. Itong 28 na verse ang sagot sa panaginip ni Pedro. Tao ang nilinis ng Diyos at hindi ang hayop. Noong panahon kasi, ang mga Hudyo ay hindi sila pwedeng makipag-usap o lumapit sa mga hintil dahil sila lang kasi ang may kaligtasan noon. Kaya sinabi ni Cornelio na alam ninyo, kasi tradisyon, gawain na nila yun doon na ang mga Hudyo ay hindi sila pwedeng lumapit sa mga hintil dahil tayong mga hintil kasi wala tayong kaligtasan kundi ang mga Hudyo lang. Ituloy natin kasi ibang topic na yan. At gayon may ipinakilala sa akin ng Diyos na sinumang tao'y huwag kong tawaging marumi o karumal-dumal. Ito na yung sagot sa panaginip ni Pedro na naunawaan niya na gayon may pinakilala sa kanya ng Diyos na sinumang tao'y huwag kong tawaging marumi o karumal-dumal. Yun pala ang nilinis ng Diyos. Tao pala yun. Hindi pala yun hayop. Di ba hindi pa naunawaan ni Pedro yun kung anong panaginip ngayon? Naunawaan na niya. Doon na niya naunawaan doon sa pagdating niya doon sa bahay ni Cornelio na sinabi niya na ipinakilala sa akin ng Diyos na sinumang tao'y huwag kong tawaging marumi o karumal-dumal. Ang ibig sabihin na kahit man Hudyo ka man o hintil o anong lahi mo ay mayroon ng kaligtasan. Hindi na pwedeng wala na yung sa kanila noon na ang mga Hudyo ay para lang sa kanila ang kaligtasan. Hindi sila pwedeng lumapit sa mga hintil, hindi sila pwedeng makipag-usap sa mga hintil dahil nga nilinis na ng Diyos. Paano nilinis ng Diyos ang tao? Doon sa pagpakamatay niya sa krus. Totoo naman din talaga dahil kawawa naman kasi ang Diyos kung nagpakamatay siya sa krus para lang sa mga hayop. Grabe naman ka yun yung napakababa naman ng pangunawa na nagpakamatay ang ating Panginoong Hesukristo sa krus. Nagpakahirap siya sa krus para lang sa mga hayop. Dito rin sa Marcos 7 verse 1, hindi rin ito pwedeng gamitin
na verse para panglinis doon sa Leviticus. Basahin muna natin ang buong story. Mark 7 verse 1. At nakisama sa kanila ang mga Pariseo at ilan sa mga eskriba na nagsipanggaling sa Jerusalem. At kanilang nakita ang ilan sa kanyang mga alagad na nagsisikain ng kanilang tinapay ng mga kamay na marumi sa makatuwid bagay, mga kamay na hindi hinugasan. Kumain daw sila ng tinapay na hindi naghugas ng kamay. Sapagkat ang mga Pariseo at lahat ng mga Hudyo ay hindi nagsikain kundi muna maghugas ng mga kamay, maingat ng mga kamay. Ang mga Pariseo daw at mga Hudyo sa kanila ay hindi kakain kung hindi maghugas ng kamay, na pinanghahawakan ang mga saling sabi ng matanda. Ito daw ay mga tradisyon ng mga matanda. Sa verse 4, at kung nagsipanggaling sila sa pamilihan, kung hindi muna mga hugas ay hindi sila nagsisikain. Kung pupunta daw sila sa pamilihan, sa palengke, hindi daw talaga sila kakain kung hindi maghuhugas ng kamay. At may iba pang maraming bagay na kanilang minana upang ganapin, gaya ng mga paghuhugas ng mga inuman at ng mga saro at ng mga inumang tanso. At siya'y tinanong ng mga Pariseo at ng mga eskriba, bakit ang iyong mga alagad ay hindi nagsisilakad ng ayon sa salit-saling sabi ng matatanda, kundi nagsisikain sila ng kanilang tinapay ng mga kamay na karumal-dumal. Itong mga eskriba, sinabihan nilang Panginoon na bakit itong iyong mga alagad ay hindi sila nagsisilakad ayon sa salit-saling sabi ng matatanda, na kumakain sila na hindi naghuhugas ng kamay. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw. Ayon sa nasulat, ang bayang ito ay ginagalang ako ng kanyang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Na iginalang daw siya ng kanilang salita, pero ang kanilang puso ay malayo sa Panginoon. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Ay yung pagsamba niyo sa akin ng mga ganyan, kayong mga matatanda, ay walang kabuluhan yan dahil sa inyong mga tradisyon at sa salingsabi ng mga tao. At sinabi niya sa kanila, totoong tinakwil ninyo ang utos ng Diyos upang maganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Na talagang tinakwil nyo ang utos ng Diyos dahil lang sa inyong mga tradisyon, kayong mga matanda. Yung mga matanda kasi, di ba, nire-respeto natin yan, pero yun ang sagot ng Panginoon, na dahil sa inyo tinakwil nyo ang utos ng Panginoon. Sa verse 10, sapagkat sinabi ni Moises, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Ito yung pinanghawakan din ng mga matanda dahil sa utos ni Moises. Ang manungayaw sa ama o sa ina ay mamamatay siyang walang pagsala, na mamamatay daw na walang pagsala pag hindi nyo igalang ang iyong magulang. At muling pinalapit niya sa kanya ang karamihan at sinasabi sa kanila, pakinggan ninyong lahat ako at inyong unawain. Walang anumang nasa labas ng katawan ng tao na pagpasok sa kanya ay makakahawa sa kanya. Datapwat ang mga bagay na nagsisilabas sa tao, yaon ang nangakakahawa sa tao. Ito yung ginamit nila sa verse doon sa baboy o sa mga hayop na hindi pwedeng kainin, na pwede na daw kainin kasi nga walang anumang nasa labas daw ng katawan ng tao na pagpasok sa kanya ay makakahawa sa kanya, na yung papasok daw hindi makakahawa kundi yung nagsisilabas sa tao. Tuloy natin. Kung ang sinuman ay may pakinig na pakinig ay makinig. Ang sabi ng Diyos, no, kung sino yung may pakinig ay makinig ng maayos kung ano ang kahulugan nitong talinghaga na ito.
At nang pumasok siya sa bahay na mula sa karamihan ay tinanong siya ng kanyang mga alagad ang talinghaga sa verse 18 at sinabi niya sa kanila, kayo baga naman ay wala ring pag-iisip? Sinabihan sila ng Panginoon na kayo rin? Wala rin kayong pag-iisip? Hindi baga ninyo nalaman na anumang nasa labas na pumasok sa tao ay hindi nakakahawa sa kanya sapagkat hindi pumasok sa kanyang puso kundi sa kanyang tiyan at lumabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito, nilinis niya ang lahat ng pagkain. Pinag-uusapan dito, hindi naman kasi ito pagkain na mga hayop. Hindi naman baboy ang pinag-usapan dito o mga pusito, anumang mga yung nasa Leviticus na pinagbabawal ng Panginoon. Ang pinag-uusapan dito sa Mark 7 ay tungkol sa pagkain ng pag hindi naghuhugas ng kamay. Huwag nating i-connect doon sa Leviticus na ipinagbabawal na hayop. Huwag nating i-connect dito sa Marcos 7 kasi contradiction kasi sila ito, hindi sila magkatugma kasi ang pinag-uusapan dito sa Marcos 7 tungkol lang sa pagkain ng tinapay na hindi naghuhugas ng kamay at saka ang kinakain nila tinapay. Hindi naman sila kumakain ng baboy, hindi naman sila kumain ng anumang mga pagkain na marumi, kundi ang pinag-uusapan dito yung tinapay na hindi naghuhugas ng kamay. Kung ito kasi ang pagbabasihan mo, pagkain na nandoon sa Leviticus yung mga hayop, mali, pakalayo naman sa baboy at saka malayong malayo talaga sa baboy itong verse na ito kung ito ang gagamitin mo na pwede nang kainin ang baboy. Dito naman tayo sa Mateo 15. Basahin natin dito sa Matthew 15 verse 1. Nang magkagayoy, nagsilapit kay Jesus na mula sa Jerusalem ang mga Parisiyo at ang mga eskriba na nagsipagsabi, bakit ang iyong mga alagad ay nagsisilabag sa salit-saling sabi ng matatanda? Sapagkat hindi sila naghuhugas ng kanilang mga kamay pagka nagsikain sila ng tinapay. Tinapay ang pinag-uusapan pa rin at tungkol sa paghuhugas ng kamay. Sa verse 3, at siya ay sumagot at sinabi sa kanila, bakit naman kayo nagsilabag sa utos ng Diyos? Kaya sinagot na naman sila ng Panginoon dahil sa inyong salit-saling sabi na sinabihan sila na bakit kayo lumabag sa utos ng Diyos? Dahil lang dyan sa salit-saling sabi niyo na inyong mga matatanda. Itong Acts 10 at saka Marcos 7 at Mateo 15 ay hindi talaga pwede itong gawing mga verse para panglinis doon sa Leviticus.